Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalagahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Jose na Manggagawa. Kaya po ipinakita po sa ating mabuting balita na ipinahayag po sa atin ngayon sa Ebanghelyo po ni San Mateo na si Jesus ay isang manggagawa rin. Ang kanyang ama ay sinabing, hindi ba't siya ang anak ng karpintero? Papaano niya nalaman o papaano siya nagkaroon ng ganitong karunungan? Mga kapatid, ang atin pong talakayin po ngayong tanghaling ito, ay ang kahalagahan ng trabaho. Bakit po ba tayo nagtatrabaho? Para lang ba tayo kumita? Kaya ka ba nagtatrabaho para may mapakain sa iyong sikmura? Tama naman po iyon. Kaya ka naman talaga nagtatrabaho para ikay merong pangkain, para ikaw ay mabuhay. Ngunit mga kapatid, kapag tayo'y nagtatrabaho at tayo'y inaabuso na natin ng ating katawan, inaabuso na natin ng ating sarili, inaabuso na natin ang mga taong nagtatrabaho sa atin, mga kapatid, wala na pong paggalang sa trabaho ito. The dignity of human work, ito po ay isa sa mga binigyang diin ng ating inang simbahan, ng Rerum Novarum, kung ito po'y ating nabasa. Ang dami pong mga tao na mamasukan, nagtatrabaho, pero animoy ang kanilang mga amo para silang mga alipin, para silang mga sunod-sunuran, para silang mga puppet. Hindi po ganito dapat ang ating pagtrabaho. Kaya tayo nagtatrabaho dahil nagmamahal tayo. At kaya ka nagtatrabaho dahil gusto mong mapabuti ang iyong mga gawa. Kung ang isip natin ay napipilitan dahil sa pagtatrabaho, ano po ang resulta ng trabahong ito? Pumapalpak. Mga kapatid, ipinakita po sa atin ng mabuting balita na ang ating Panginoong Jesucristo at si San Jose na tumayong kanyang ama ay isang laborer din. Isa rin pong manggagawa. Manggagawa, hindi para lamang magpakitang gilas. Manggagawa, hindi dahil gustong kumita. Manggagawa, dahil meron siyang binubuo. At ano po ang binubuo ni San Jose at ng ating Panginoong Jesucristo? Ang iyong daan patungo sa ating kaligtasan. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili kapag po tayo nagtatrabaho. Kapag po tayo gumagawa, para saan po ba ang trabaho nating ito? Ang trabaho po ba nating ito ay nakapang-aabuso ng ating katawan? Ang atin bang mga ibinigay na trabaho sa inyong mga tauhan ay nagbibigay ba ng konsolasyon? O ang kanilang pagtatrabaho ay nauuwi sa pagpipilit? Mga kapatid, itinalaga din po ng inang simbahan ang kapistahang ito ni San Jose ngayong araw ng mga manggagawa ng Labor Day. Ito po'y upang bigyan ng pagpapasinaya na si San Jose, isang santo, ama, tumayong ama ng ating Panginoong Jesucristo, ay nakikiisa rin sa mga manggagawang ordinaryong kagaya nating lahat na nagsusumikap
na buuin ang pamilya. Nagsusumikap na magtrabaho upang merong ipakain. Nagsusumikap upang ipakita ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga pinagmamalasakitan. Mga kapatid, kung ang ating trabaho, kung ang ating mga propesyon ay naghahatid ng sakit at pagdurusa sa ating kapwa, hindi ito totoong gawa. Ito'y pang-aalipin. Kaya po, sa mga tao na nagbibigay ng konsolasyon sa mga tao at manggagawa sa panahon po natin ngayon, pauna na po ang aming pasasalamat sapagkat kayo'y nagpapakatao. At sa mga manggagawa po at mga may hawak naman po na manggagawa, kung kayo naman po'y nang aalipin ng inyong mga manggagawa, hindi pa naman po ito huli. Bigyan niyo naman po ng puso ang inyong pagbibigay ng trabaho upang ang ating mga kababayang naghihirap ay iangat nyo sa pagkakasadlak sa kahirapan. Ang gawa, ang labor, ang paggagawa ng mabuti, ang pagtatrabaho, hindi dapat ito nagbabaon sa atin sa hirap. Ito dapat ay nag-aangat sa atin sa kaginhawahan at kaligtasan. Ganyan ang gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkatawang tao siya, ginawa niya ang trabahong ibinigay sa kanya ng Ama upang ihatid tayo sa daan ng kaligtasan. Hindi upang ipakitang siya'y Diyos at tayo kanyang mga alipin, kundi ginawa niya ang daan ng tao patungo sa Diyos upang maabot natin sa higit ng ating makakayang mga gawa, ang Diyos mismo ang umabot sa iyo sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, mamaya po, dadasalin po natin ang panalangin. Yung pong ide-dedicate po natin ang ating sarili para sa hingi ng tulong para kay San Jose. Sa pagdarasal po natin mamayang ito, ipagdasal po natin ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nagsusumikap na magkaroon ng kaginhawahan sa kanilang pamilya. Ang Diyos po'y nagsumikap para sa iyong kaligtasan. Sana ganun din ang iyong gawin. Makapagligtas ka rin ng kapwa natin. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa atin pong pag-aalay ng banal na Eucharistia, ito nawa ang ating maalala. Ang gawa ng Diyos ay dakila. Ang gawa ni Jesus ay patungo sa iyong kaligtasan. Amen.